O mga kabataan Airsoft, kamusta na kayo? Medyo matagal tayong hindi nakakagawa ng video dahil napaka-busy natin itong mga nagdaang buwan. Kaya hindi tayo makapag-focus sa paggagawa ng video kasi nga hindi natin maasikaso dahil marami nga tayong ginagawa. Ngayon, meron akong K35DA dito. Itong K35DA nito ay isang spring type airsoft pistol. Ito yung mga isa sa paborito ng karamihan na spring type airsoft pistol. Pero kung i-compare natin yung lakas ng K35DA na to kumpara sa mga ibang spring type airsoft pistol tulad na C2A at S2D, mas malalakas yung mga C2A at S2D na yun, lalo na S2D. Ito, nasa 160 to 180 FPS lang to yung K35DA na to. Ngayon, meron kasing nag-message sa atin, baka pwede raw nating subukan sa styrofoam itong K35DA na to. Gusto niya lang daw makita kung ano yung magiging resulta kapag binaril natin sa styrofoam. Bali, ang available nating styrofoam dito ay yung pinaglagyan ng tempered glass. Manipis lang naman to, ganyan lang siya kanipis. Tetestingin natin dito, titignan natin kung ano ba yung magiging resulta kapag binaril nga natin yung K35DA. Pero bago natin subukan yan, i-chrono test muna natin para malaman natin kung gaano kalakas tong K35DA na hawak natin na to. Unang putok. Hop, medyo sumayad siya, 89 lang, 89.24. Pangalawa, 171.6. Pangatlo, 170.7. Pangapat, 169.9. Ayan nga, medyo may kalakasan din naman tong K35DA. Kaya nga lang, kung i-compare mo sa S2D, mas malakas talaga yung S2D. Kasi maabot ng 200 to 210 FPS yung S2D. Pero hindi na masama yung lakas na, masakit na rin yung pagka tumama. 0.20 BBs yung gamit natin dyan, ha. Ngayon, ay na-styre natin. Bali, dalawang magkayakap yan, Pinaghiwalay ko sila kasi nga, isang pinaglalagyan ng temper doon at yung pinatatakip. May kanipisan lang yan. Yung pinakita ko kanina, mas lumipis pa siya kasi kalahati lang yan. Testingin natin yan. Unang putok. Ayun, tumagos naman siya. Pangalawa. Ito yung naging resulta sa una at pangalawang putok natin. Ayan, tagos naman siya. Ayan, ito yung bala niya. May tape lang dito kaya hindi natin makikita yung pagkabutas niya. Nasira yung pinakalikod ng styro. Ngayon, ayan, pagpatungin natin siya. Kasi kanina ganito lang siya kanipis. Ngayon, pagpatungin natin, dito natin patamaan sa bandang gilid na to. Para wala siyang harang na tape. Makita natin kung kaya pa rin bang tagusin yung ganito kakapal na styrofoam. Laglag. Boss, ang bala. Ito na yung mga naging resulta niya, mga kabataan Airsoft, ng putok natin sa kanya. Bali, tumagos naman siya kahit papano. Ayan, kung titignan natin, nabutas naman siya. Kaya lang, hindi niya na kaya mag-penetrate dito sa kabilang side na to. Ayan, Bali, isang layer lang yung kaya niyang butasin. Hindi niya na kayang butasin itong kabilang side ng styrofoam na to. Ngayon, ito naman WE T-Rex natin yung tetesting natin. Ayan, ito yung personal nating WE T-Rex. tingnan lang natin kung ano yung magiging resulta. Butas na siya. Ang dirag na. Medyo makunat yun, yung tape na yun. Kaya parang matindi yung impact niya. Ito na yung naging resulta ng WE T-Rex, mga kabataan Airsoft. Nagkadurog-durog na nga siya. Siyempre, mas malakas yung kumpara sa K35DA. Yan, para sa katanungan sa atin ni Sir, kung ano yung magiging resulta ng K35DA sa styro na to. Kaya niya naman butasin, Sir. Basta ganito lang siya kakapal. Ayan. Kapag dinoble na natin, hindi niya na kayang tumagos kapag doble siya. Ganon ang resulta ng 170 to 180 FPS sa styrofoam. Ayan, manipis lang yan,
pero hindi niya na kayang mag-penetrate sa ganito kakapal. O paano ba yung mga kabataan airsoft? Pipilitin natin palagi na makapaggawa pa tayo ng video tulad nito mga nakakaraan. Ngayon medyo busy lang kasi tayo kaya tayo ganong makapag-produce ng video. O paano ba yung mga kabataan airsoft? Bye bye!